natin. Let's congratulate ang ating Vice President na kung saan ang COA ay binigyan sila ng mataas na rating. Yeah, Lorena, natural look. Talagang aliw na aliw ako sa aking brand. Actually, ako naman pumili ng mga color and mixture and everything para ipagawa yan. And yes, so we would like to congratulate ang ating Office of the Vice President dahil nga nakatanggap sila ng pinakamataas na rating sa 2024 audit report ng COA. Kaya nga 'di ba, kahapon I think Chan ay pinapublicize na nga ng COA yung yearly report nila sa kanilang pag-audit, at kasama nga dito ang nakatanggap ng pinakamataas na audit report ang ating Office of the Vice President. So mga kababayan, isang good news yan. Kasi kung pinakamataas, yung sinasabing unqualified opinion, meaning, ang Office of the Vice President ay talagang, kung mataas yung kanyang rating, ibig sabihin maayos, okay? Maayos ang kanilang paggasta sa pera ng bayan. Meaning, walang anomalya. Diba? Ang taas ng rating walang anomalya. Kaya nga talagang booster ito para sa Office of the Vice President kasi wala silang sinabi kung meron bang mga misstatements or yun nga, anomalya, may mga financial, challenges ba na hindi maipaliwanag and everything. So, anyway, titignan natin dito yung nag-comply yung opisina ng ating pangalawang Pangulo na kung saan ay talagang bonggang-bongga. Sabi nga dito mga palangga na sumunod ang OVP dito sa International Public Sector Accounting Standards or the IPSAS and the Government Accounting Code or PD number 1445. At nakipag-tulungan din syempre ang Office of the Vice President para dito sa maayos na COA report. Kaya naman talagang pinuri-puri nitong COA ang Office of the Vice President. So anong impact nito kay Inday Sara at sa Office of the Vice President? Sabi ko nga, ito ay credibility booster. So meaning, pinatutunayan ng Office of the Vice President na sa kabila ng pagbabato ng Bangag Administration, ng mga kalaban na gustong magpa-down kay Inday Sara, ay mataas ang kredibilidad pa rin ng Office of the Vice President. Meaning, transparency, accountability, na lagi nating naririnig, ay maayos yung pag-spend ng pondo ng Office of the Vice President. So, asahan ninyo, lalong tataas ang trust rating ni Inday Sara dahil dito sa ganitong klaseng COA report na ito na nagpapatunay, sabi ko nga, taliwas na pagbabato sa kanya ng mga kasinungalingan ng bangag at mga kalaban niyang mga bangag pa rin o mga alpoterang bangag, din ang bagong term natin sa kanila, pinakita ng Office of the Vice, not only the Vice President, but Office of the Vice President, lahat, staff, lahat ng mga nila dito, wala pala tayong mic, at tignan lang natin. Ngayon, ito ay magkakaroon ng bonggang-bonggang additional public, naman to, kaya on ko lang yung ating ang ating mic kasi mukhang hindi maganda yung ating alindog dyan o nawala na tuloy kayo. Maganda ba alindog natin mga ikan? Okay. Nawala na kayo, pumasok na sa ibang planeta. Nawala si Inday. Wait a minute, bear with me. Ang computer ko kailangan na yatang sunugin. Diba naghahang lagi yung phone ng aking computer, but it's okay, buhay pa siya, clear na siya, finish. At diba recently nga atat na itong mga bangag para syempre at gusto nila itong ba si Inday. Pero well, congratulations at good news po yan. Live pa rin ba si Attorney Harry? I'm sorry, Attorney Harry Roque. Hindi na ako makapagantay sa'yo. Inantay ko na hindi kita sabayan. But we're good. Pwede naman kayo doon kay Spoke. So lipat kayo dito or meron naman tayong freedom. So ngayon,